Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Samantha Nilio, 12 years old from grade 7 Bravery, na gumaganap bilang isang guidance counselor ng paaralang Lakeshore Educational Institution. Ano na nga ba ang nangyayari sa kasalukuyan? Ano ba talaga ang mga responsibilidad ng kabataan na kailangan nilang harapin? Bakit karamihan sa kabataan ngayon ay nalilito pa o hirap makapag-decide kung ano ang kanilang pangarap sa buhay? Naalala ko tuloy nung ako'y nag-aaral pa ng elementarya. Maraming nagtatanong sa akin na ano nga ba daw ang gusto kong pangarap o ninanais na makamit sa buhay. Yan ang tanong ng aking mga magulang. Tanong at assignment din mula sa aking guro. Nung grade 2 ako, madalas kong sagot ay ang pagiging teacher dahil gusto ko makapagturo. Minsan nga nagsusuot pa ako ng damit na pangguro. Nung ako naman ay nag-grade 5, mas gusto ko na yata ang maging isang flight attendant dahil gusto kong makarating sa iba't ibang parte ng mundo. Sa tuwing ini-imagine ko ito, ay feeling ko na napakalaya ko. Sobrang lawak para sa akin ng mundo. Yung tipong hindi ka takot pumunta sa isang lugar dahil sa wala ka namang iniiwasan o tinataguan. Ngayon naman ay ang tanong ko sa sarili ko, ito na ba talaga ang gusto kong kurso? Maging trabaho, pangarap sa buhay? Kung ito na ba talaga, ano ang mga dapat kong gawin? Sa ngayon, bilang isang miyembro ng GCO or Guidance and Counseling Office, ay aking isi-share ang aking natutunan kung ano-ano nga ba ang mga dapat gawin. Narito ang ilang sa halimbawa ng irresponsableng kabataan. Ang irresponsableng kabataan ay maaaring ipakita ang iba't ibang uri ng ugali o gawain na nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa responsibilidad. Narito ang ilang halimbawa. Panguna, hindi pagsunod sa mga patakaran sa paaralan. Ang kabataan na laging late, hindi sumusunod sa dress code o laging absent ay maaaring ituring na irresponsable. Pangalawa, pakikipag-away. Ang mga naging bahagi ng mga kaguluhan tulad ng kalsadang away ay nagpapakita ng hindi pag-iisip sa kahalagahan ng kapayapaan at kaayusan sa lipunan. Pangatlo, hindi pag-aaral ng mabuti. Ang kabataang hindi nagtatrabaho ng maayos sa kanilang mga assignment. Laging hindi nagre-review o gala ng gala. Ngunit hindi nag-aaral ay maaaring ituring na irresponsable sa kanilang edukasyon. Pang-apat, pagbibisyo. Ang pag-iinom ng alak, paninagarilyo at paggamit ng illegal na droga ay maaaring ituring na irresponsable dahil sa epekto nito sa kalusugan at sa buong komunidad. Pang-lima, walang malasakit sa kapaligiran. Ang pagtatapon ng basura kahit saan, ang pag-aaksaya ng kuryente o ang hindi pagsunod sa mga batas ukol sa pangangalaga sa kalikasan ay ilan lamang sa mga ugali na nagpapakita ng responsibilidad sa kapaligiran. Pang-anim, walang pakialam sa bahay. Ang katamaran ay isang pagpapakita ng walang pakialam sa kanyang bahay at walang pakialam sa pamilya. Halimbawa na dito ay ang walang kusa gumawa sa bahay. Kailangan pautusan ng magulang. Walang pakialam sa kapatid at magulang. Hindi na iniisip ang kapakanan ng pamilya. At ang halos maubos na ang oras kaka-cellphone sa mga wala namang kabagay-bagay na pinapanood o nilalaro sa social media. Ito ay maituturing irresponsableng gawain sa loob ng pamamahay. Hindi dapat ituring na lahat ng kabataan ay irresponsable. Ngunit may ilang mga individual na maaaring magpakita ng mga ugali o gawain sa nagpapahayag ng kakulangan sa pag-unlad ng responsibilidad. Mahalaga ang pagbibigay ng tamang gabay at suporta para matulungan ang mga kabataan na magkaroon ng maayos at responsable na pamumuhay. Maraming mga kadahilan kung bakit maraming kabataan ang nahihirapan o nalilito sa pagdedesisyon kung ano ang kanilang pangarap sa buhay. Nariyan ang hirap sa pagpili sa kadahilang marami ang pagpipilian. Magkaiba ang gusto ng anak at ng magulang. Kakulangan sa mentorship. Ang pagtupad ng iyong mga pangarap sa buhay ay isang mahabang proseso na nangangailangan ng dedikasyon, determinasyon at disiplina. Narito ang ilang mga hakbang na maaari mong sundan upang
mapalapit sa pagkakamit ng iyong mga pangarap. Panguna, itala ang iyong pangarap. Isulat ang iyong mga pangarap ng maayos at detalyado. Alamin kung ano ba talaga ang iyong gusto, kung saan ka masaya at komportable. Ang malinaw na pangarap ay nagbibigay daan sa iyo upang mas alam kung paano ito mararating. Pangalawa, magplano. Gumawa ng konkretong plano kung paano mo makakamit ang iyong mga pangarap. Itala ang mga hakbang, takdang oras at mga adhikain na magdadala sa iyo patungo sa iyong layunin. Pangatlo, edukasyon. Ang pag-aaral ay mahalaga sa pagtatagumpay. Maglaan ng oras at pagsisikap sa iyong edukasyon upang magkaroon ka ng mga kasanayan at kaalaman na magiging pundasyon ng iyong tagumpay. Pangapat, pagsasanay o training. Ang kinakailangan maglaan ng oras para sa pagsasanay o training na makakatulong sa iyong pag-unlad at nagpapahusay sa iyong kakayahan. Panglima, pakikipag-ugnayan. Malaking ugnayan sa ibang tao na may parehong mga interes at layunin. Ang pagkakaroon ng network ng mga taong maaaring makatulong sa iyong mga pangarap ay nagbibigay ng mas maraming oportunidad. Panganim, kahandaan sa pag-akyat at pagpaksak. Hindi laging madali ang pag-abot sa mga pangarap. Mahalaga ang kakayahan na magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok at pagkukulang. Huwag matakot sa pagkakaroon ng mga pagkakamali at ituring ito bilang bahagi ng proseso. Pangpito, pagpaplano ng pinansyal. Itala ang iyong budget at pagpaplano ng iyong mga gastusin. Ang financial management ay mahalaga upang masiguro na may sapat kang pondo para sa iyong mga layunin. Pangwalo, self-care. Alagaan ang iyong sarili sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, regular na ehersisyo at sapat na pahinga. Ang malusog na pangangatawan ay makakatulong sa iyo na magtagumpay sa iyong mga layunin. Sa pagiging matyaga, determinasyon, patuloy na pagsusumikap. At ang pinakamahalaga ay ang pananalig sa Panginoon ay maaari mong makamit ang iyong mga pangarap sa buhay. Huwag kalimutang maging bukas sa mga pagbabago. Matuto mula sa ating pagkakamali at manatili sa landas patungo sa iyong mga layunin. Sabi nga ni Thomas Edison, way to succeed is always to try. One more time. Na ang ibig sabihin ay, ang pagsusuko ang matindi nating kahinaan. Ang pinakatiyak na paraan upang magtagumpay ay ang sumubok pa ng isang beses. At ayon naman kay Chinkitan, lahat ng pangarap ay dumadaan sa hirap, pero kakayanin din itong matupad, basta't determinado at hindi susuko. Salamat po sa pakikinig at yun lang po.